Hello everyone, this is Kian from the Reaper Rocker and welcome sa Food Reviews. On this episode, magpo-food trip tayo at susubukan natin ang pagkain sa Sizzling Palace. Tikman natin ang kanilang mga pagkain. So if you're excited to watch this video, don't forget to subscribe to my channel and follow my social media accounts. Tara! Ang Sizzling Palace ay isang restaurant na matatagpuan sa basement level ng Isetan Cinerama Complex sa Recto, Manila. Kilala ang restaurant na to sa mga pagkaing Middle East at sinubukan natin ang kanilang mga pagkain. Ang restaurant na to ay nag-o-offer ng abot kaya na pagkain at marami rin silang mga value meal at if you want to check their menu, ipapakita ko sa screen. You could feel free to pause kung gusto nyo. Umorder ako ng chicken fillet para subukan ang kanilang pagkain. At sinubukan ko rin ng kanilang chicken biryani. Habang nag-aantay ng order ay sinervan ako ng soup nila at masasabi ko dun sa soup nila ay napakalasa. Ramdam mo yung beef broth dun sa soup. At dumating na ang chicken fillet. Ang price nito ay 109 pesos at pwede kang mag-add ng 15 pesos kung gusto mong mag-only rice. So, first impressions ko dito sa chicken fillet nila ay yung chicken ay malaki. Enticing siyang kainin at talagang matetempt ka. And gusto ko rin yung meron silang side dish coleslaw to at saka gravy, kaya kung mahilig kang kumain ng coleslaw siguradong magugustuhan mo to. At sinimulan ko nang kainin yung pagkain. So ang masasabi ko lang dun sa chicken fillet ay yung chicken ay napaka-tender at napaka-lambot pati. At saka sakto lang din yung coating, hindi siya ganun ka super tigas kaya solid siya. Saka masarap din yung sauce na nilagay dun sa ibabaw ng chicken fillet. Kaya solid siya. At saka maganda rin siya isama dun sa coleslaw. Mas lalong nagkakaroon ng lalim ang lasa. Kaya solid siya. Kung hindi ka mahilig sa coleslaw, pwede mo ring subukan yung kanilang gravy. Nung sinausaw ko to, wow, napakalasa. Yung gravy sauce nila, very interesting nung hinalo ko sa chicken fillet. Manamis-namis siya na pag hinalo ko sa fillet, balances the saltiness nung food. Kaya, masarap ng lasa. At saka, nagko-complement din siya dun sa rice. Kaya, I really like it. So, let's have another one. Tsaka creamy din siya. Yung chicken fillet ay napaka-crunchy nung niya, breading. Tsaka may pagka-lasa nung I don't know if this is a turmeric or curry, but I like it. Kakaiba yung lasa, iba yung experience pagka kinain ko siya. Tsaka savory yung yung chicken fillet, kaya solid siya. Sunod naman nating sinubukan yung kanilang chicken biryani at ang masasabi ko sa chicken biryani nila ay sila yung one of the best na chicken biryani na natikman ko so far dahil napaka flavorful nung lasa ng chicken biryani nila. Hindi siya yung parang ordinaryo na parang kalasa lang ng chicken curries, since sa kanila talagang nandun yung spices ng authentic Middle Eastern food, kaya solid siya. At the same time yung manok fresh at saka sakto rin yung pagkakaluto, hindi siya na overcook. And gusto ko rin yung garlic sauce na added dun sa chicken biryani. Pag hinalo mo siya, mas lalong nagiging mas malasa yung pagkain. Kaya overall, thumbs up ako sa pagkain nito.
Yung price ng kanilang chicken biryani ay nasa 245 pesos at masasabi ko dun sa price na yun ay napakasulit na din. It's time for the verdict. Anong masasabi ko sa Sizzling Palace? So, ang masasabi ko dito sa kainan na to ay this is a one of a kind experience dahil nagsuserve sila dito ng Middle Eastern food at hindi sila yung mga typical na restaurant na nakakainan natin. Price-wise, napakamura ng mga tinda nila at very budget friendly. Kahit ikaw ay estudyante, makakabili ka ng mga menu nila. At in terms naman dun sa pagkain, masarap at kakaiba yung lasa sapagkat maralasahan mo rito yung Middle Eastern foods at yung spices sila talagang solid. So, overall, ang i-rate ko dito sa Sizzling Palace ay 5 out of 5. Right, so that was all for the video for today. Grabe, nabusog ako dun sa chicken thingy nila. Kudos sa mga staff ng Sizzling Palace. Napakasulit ng pagkain. So makita-kita tayo sa susunod na episode ng Food Reviews. This is Ian signing off. Back on.